Bad news mga guys. Ang China sinisimulan na ang reclamation sa Scarborough Shoal. Matindi to ha. Alam nyo naman na ang Scarborough Shoal ay sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bakit ganun? Tinatayuan na at sinisimulan na ng reclamation ng mga Chino. Pero si Trump, tingnan nyo si Trump si Presidente Trump, nagbabala sa China. So, okay guys, no? Kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video, please kung bago pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa, okay? And also, please paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. So, itong video na to sa kanya to. So, please paki-subscribe din sa kanya. Okay, no? So, umpisa na natin kung bakit ba talagang bad news talaga to, no, sa ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Tila nagiging mahigpit bigla ang pagbabantay ng China malapit at papuntang Scarborough Shoal, hindi lamang sa mga mangingisdang Pilipino kundi maging sa mga otoridad ng Pilipinas, partikular na ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinabi kasi nito noong una na wala nang may makakalapit pa sa paligid ng nasabing bahura ng mga sasakyan pandagat ng mga banyagang bansa dahil natapos na nila ang kanilang ginawang pagsusurvey ng... Teka. Tingnan naman ang balita to, balita sa China. Ayan Kaya pala hindi na pinapapasok o pinalalapit ang ating mga fishermen, mangingisda, ang Philippine Coast Guard o yung BFAR dyan sa area ng Scarborough Shoal kasi nga nag-uumpisa na sila ng reclamation. Yung tinatabunan na gumagawa na sila ng mga isla dyan sa Scarborough Shoal. Kaya pala napakahigpit ang nila, no, pagtataboy nila sa ating mga tropa dyan, no, lalong-lalo na ang ating Philippine Coast Guard, ang BFAR. Talaga ang titigas ng mukha nitong mga Chino na to, no, kapal talaga ng mga pagmumukha nila. Yan ang kapal talaga. Tsaka isa pa ang balita, tingnan nyo na. Balita to sa kanila. Babasahin ko mga guys. China will not budge from the Philippines to prevent the construction of a new military base based on Huangyan Islands. So ito balita to, hindi to fake news. Balita to sa China. Na ang China hindi raw magpapaalam sa Pilipinas. Matindi talaga. Talagang inaangkin talaga nila ang Scarborough Shoal. Ang tigas ng pagmumukha nitong mga Chino, no. Sintigas ng kanilang mga mata. Halos 2 buwan para sa posibleng paggawa ng malakiang konstruksyon ng kanilang bagong base militar na matagal na nilang binabalak noon. Ayon sa kanilang mga news media roon na kontrolado ng komunistang bansa na China, simula nitong unang buwan. Mga balita dun sa China, starting construction on Huangyan Island has a bit of a problem with the interference of Philippine ships. Yun, tingnan nyo. Ayun ang balita. Alam nyo naman, ang bansang China, komunista, no? Talagang maniniwala ang kanilang mga mamamayan once na nagbalita ang gobyerno. Talagang parang nautuban nila. Parang nauto nila yung mga mamamayan nila. Siyempre, ay wala na silang papahintulutan pa na may pakapasok sa palibot ng Scarborough Shoal o mas kilala bilang Huangyan Island sa China ng mga mangingisdang Pilipino. Ito ay para bigyan daan ang kanilang sinisimulang mga mega construction ng isang tignan nyo. Military base para proteksyonan ang kanilang mga mangingisda sa nasabing bahura. Tignan nyo naman, inuumpisa na yung dredging, tinatambakan na ng mga lupa o buhangin na semento yung pinakamababaw na area ng Scarborough Shoal hanggang sa maging isla na yan, mga buwisit.
Para palakasin pa ang kanilang pag-aangkin sa Wangyan Island o Scarborough Shoal, nagsumiti ang China ng kopya ng mga geographic na coordinate at nautical chart para sa teritoryo ng dagat na nakapalibot sa Scarborough Shoal kasama ng United Nations. Isang hakbang na sinasabi ng mga eksperto na sumunod sa international na batas, ngunit maaaring hamunin na papasok na Administrasyong Trump ng Amerika. Noong Lunes, Teka, tingnan mo nagsubmit pa sa United Nations ng China ng proposal o papel na ang Scarborough Shoal ay sa kanila yun. Ang kapal talaga ng mukha nito ng mga Chino na to, no? Talagang inaangkin nila yung Scarborough Shoal. Samantalang yung Scarborough Shoal na yon ay sakop ng ating EEZ eh. 200 nautical miles na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Ayun ay ayon sa international law o napanalunan natin sa arbitral ruling noong 2016. Ayun na hindi talagang matanggap-tanggap na mga incheck na to yung pagkapanalo natin na tayo ang may karapatan diyan sa Scarborough Shoal. Sila naman, siyempre palibhasa, malakas ang pwersa militar nila. Dinadaan tayo sa pambubuli, binubuli-buli, binabangga-bangga na lang tayo yung mga tropa diyan sa West Philippine Sea. si Ging Xuan, ang kinatawan ng permanenteng kinatawan ng China sa United Nations, ay nagsumiti ng payag tungkol sa mga iniyayag na baseline sa United Nations na maglalathala ng deklarasyon na ma-charge sa website nito ayon sa isang payag mula sa permanenteng mission ng China sa UN. Ngunit sinabi ng mga Chinese analyst na hindi ito dapat basehan bilang pang-endorso ng UN sa mga claim ng China sa matagal ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea na kinasasangutan ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at ng Brunei. Nagbabala sila na maaaring ituring ng Washington ang mga tuwid na baseline na inaangkin ng China bilang isang mapanlamang at maaaring gamitin ang kalayaan sa pag-navigate bilang isang prinsipyong kinundina ng bansang China bilang paglabag sa soberanya at seguridad upang hamunin ang paninindigan ng Beijing. Noong nakaraang buwan, nag-post ang Beijing ng mga geographic na coordinate para sa mga baseline sa paligid ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal na kilala bilang Wangyan Island sa China at Panatog Shoal sa Pilipinas bilang isang paunang kalkuladong Okay. Ang China nagpakita ng baseline na sa kanila yung buong West Philippine Sea ba, sakop ng ating EEZ. Tigas talaga ng pagmumuka nila, buwiset. Bang sa pagpatibay ng Manila ng mga bagong batas pandagat. 2 araw bago nito na naglayong palakasin at isama ang sarili nitong mga paghabol sa bahura at iba pang pinagtatalo ng bahagi ng dagat sa mga lokal na batas. Sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang baseline ang nagsisilbing panimulang linya sa baybayin kung saan sinusukat ng isang bansa ang lawak ng territorial sea, exclusive economic zones at iba pang maritime zone. Pero nauna nang sinabi ng US na magdahan-dahan ang China sa mga ginagawa nitong pamumuli at pagbabaliktad ng mga tuwid na batas ng UN, partikular na sa South China Sea. At hindi sila magdadalawang isip na tanggalin at pigilan ng mga ito sa mga ginagawa nitong paglalagay ng mga base militar sa Scarborough Shoal sa oras na humingi na ng tulong ang Pilipinas tungkol dito. Binalaan ng ilan sa mga general ng US na posibleng maging kinatawan sa oras na umupo sa pwesto si Donald Trump sa White House. Ang China na magbabayad ito ng kanilang mga danyo sa paninira ng mga bahura sa South China Sea at posibleng simula ng Administrasyong Trump ang malaking digmaan kontra China sa usaping kalakalan at militar. Ayun mga guys, tignan nyo naman pag umupo si Donald Trump sa White House nagbabala na. We need to make it. Nagbabala na si Trump sa China na talagang rerespondehan niya ang Pilipinas at itatama niya yung mali ng mga incheck na yan, biset. Okay, sana nga dapat nga
pag-upo ni Trump sa January ba? Sa January yata ano 'yon, uupo. So talagang malaking hintayin na lang natin no ang pagbabago sa West Philippine Sea. Okay mga guys no, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?